Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat at kumusta kayo? Medyo matagal tayong hindi nakabalik at nakagawa ng video dahil marami tayong mga ginagawa, marami tayong mga personal na bagay na inaasikaso. Ipagpaumanhin niyo po kung hindi tayo nakakagawa ng mga video lately. At saka isa pa nga, wala na akong access sa mga gamit sa barangay. Ano po. At dito mga nakaraan, nabalitaan ko yung pagkakandak ng ating DILG, ng SGLGB, ano po, yung Seal of Good Local Governance for Barangays, ano po. At nauuso yun ngayon. Hindi ko alam kung meron mga barangay na hindi pa nag-SGLGB assessment. Sa amin kasi patapos na, ano po. At kahit patapos na nga, gusto ko pa rin gumawa ng video tungkol dito. At nung nakaraang taon ay nag-SGLGB din tayo sa barangay. At nakakuha naman tayo ng highest point. Although hindi tayo nakakuha ng Seal of Good Local Governance dahil nga hindi natin naabot yung required points, ano po. Pero of all the barangays ay nakakuha tayo ng highest point. Meron lang talagang mga bagay na hindi na comply ng aming barangay, ano po. Merong mga committee na hindi kumpleto yung compliance sa mga mandate ng ating batas, ano po, at mga order ng ating DILG, ano po. So, ano ba itong SGLGB assessment? Ano po? Ito ay ginagawa annually. Meron silang form nito na ibinibigay. Titingnan ko kung makakahanap ako sa internet ng form. Kasi sa ngayon ay hindi ako makahingi talaga sa ating mga secretary. Siguro kasi na-fill out na nila yung form at ayaw nilang ibigay sa akin kasi baka nga naman i-post natin. Ano po? Pero titingnan natin kung makakita ako ng form at ilalagay ko dito sa video. Ang gusto ko lang naman ipaabot sa inyo ay yung diskarte na ginawa namin sa barangay, kung paano namin napadali. Actually, hindi mo naman talaga mapapadali ang compliance sa assessment na to kasi talagang napakahirap. Ano po, magkakalkal ng mga documents para mapatunayan mo na na-comply ng barangay ang isang area or ang isang factor sa pag-a-administer ng ating local government. At para mapatunayan mo yun, kailangan mong mag-provide ng mga documents. So magkakalkal ka ng magkakalkal. So mahirap yun. Ano po? So, ako kasi, ang ginawa ko kasi, gumawa ako ng isang sistema na kung saan pwede kong ilagay lahat ng MOV or yung ating mga means of verification. Ano po? Pag sinabing means of verification, ito yung mga dokumento na nagpapatunay, ano po, mga proof na merong compliance yung barangay sa isang area of responsibility, ano po. So, ano ba yung mga ina-assess sa SGLGB? Siyempre, ina-assess dyan yung ating mga barangay-based institution, kung nag-function ba, yung ating mga komitiba, yung mga batas na pinapa-implement sa barangay, halimbawa na lang yung batas sa protection of children, protection of women, yung mga batas sa peace and order, halimbawa na lang, ano po, yung ating katarungang pambarangay, kung napapatupad ba ng tama, ano po. So marami yan, makikita natin yan mamaya doon sa aking ginawa. Ngayon, pag nagre-report kasi kami nito, dati, nung mga nakaraang taon, pupunta ako kay DILG at nagdadala ako ng ganito kakapal, halos ganito kakapal na folder, ano po. So, nakatabing pa yan, may mga tabs yun sa gilid kung saan nakasulat yung mga, halimbawa na lang sa peace and order, ano po, halimbawa na lang sa children. So, nakatab yun para madali niyang hanapin. Ngayon kasi, ang ginawa ko, soft copy yung binigay ko sa kanya. Pero, tinanong ko muna siya kung pwede na magbigay ako ng soft copy at ang dadalhin ko na lang ay USB. At ang sabi naman ng ating DILG officer ay pwede naman for as long na yung ibibigay kong soft copy, pirmado yung mga documents. So, meaning to say, kailangan kong i-scan yung mga physical documents at i-convert into PDF, ano po, para i-submit sa kanya. Pero na mukhang hindi nyo na talaga mag-submit ng hard copy kasi may ganito na sa memorandum mo. Kailangan merong hard copy, tapos kailangan nakaganito, naka-ring bind. Ayun, so ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yon. Meron tayong form na ginagamit. Yung ginamit naming form last year ay yun pa rin yung ginagamit ngayon. Ano po? Yun ang sabi ng mga secretary nung nakausap ko sila. Tingnan na natin kung ano yung ginawa ko. Ano po? Okay guys, ganito yung ginawa ko. Buti na lang nakakita ako nito, yung memorandum circular galing sa DILG sa internet. Ayan. So, nung napansin ko dito, although same yung form, merong kaunting pagkakaiba. Kaunting pagkakaiba lang naman. May mga nadagdag lang na hindi natin kasama doon sa ating assessment indicators last year. So, punta na tayo kaagad doon sa form. Ito, dito nag-uumpisa yung assessment criteria form, ano po, yung mga indicators. So, ang ginawa ko lang naman, simple lang naman. Kung makikita nyo dito sa indicator ng ating assessment,
Makikita nyo dyan, 1.1, compliance with the barangay full disclosure policy. 1.2, innovations on revenue generation or exercise of corporate power. So, gumawa ako ng mga folder na nakapangalan sa bawat indicator. So, gumawa muna ako ng isang folder para sa SGLGB. Ano po. Tapos, sa loob nun ay gumawa ako ng maraming folder na nakapangalan sa bawat indicator. So, kung may 1.1 dito, compliance with the barangay full disclosure policy, dito, ganun din yung folder niya, compliance with the barangay full disclosure policy. Tapos, dito, 1.2, dito, ganun din. Tapos, yung laman niyan ay may nakalagay dyan sa loob. Halimbawa na lang dito sa 1.1, may nakalagay sa loob 1.1.1. Ayan, posted the following calendar year 2023 financial documents in the BFDP board, doon sa ating barangay full disclosure board, kung nakapost ba tong mga documents na to. Usually kasi pagka nagre-report kami ng aming full disclosure board ay pinapapicturean yun ni DILG at pinipicturean kung nakapost at pinipicturean din yung actual na file na nakapost doon. So tingnan natin dito sa loob. So makikita natin dito sa loob yung mga file na nakapost, ano po, yung financial report. Dati wala itong financial report na to eh. Bago ito eh. Simula last year, meron ng financial report na nakapost sa ating full disclosure board. Tapos yung ating barangay budget, ayan. Kung gusto niyo matutunan kung paano mag-posting dito sa ating barangay full disclosure board, ay tingnan nyo na lang yung video ko. Meron akong video na nakalaan para sa dito, sa barangay full disclosure board. Ano po. So, ayan, barangay budget, nandyan yan. Nilagay natin yan dyan. Tapos, yeah, summary of income and expenditures, nandyan din yan. Ayan. Ayan. Don't worry, hindi naman natin iisa-isahin lahat at napakadami nito. Pinapakita ko lang kung paano ginawa ko, ano po. So, actually, yan ay in-scan ko kasi kailangan kasi merong mga pirma. Ano po, nandyan yung ating mga pirma. So, para maging valid yung document, ano po. So, ayan, 20% yung ating BDF yan. 20% component of IRA. Ayan o. Ayan, makikita nyo yan. Ayan o. Scan copy yan. Yan yung mga nakaposting doon sa ating full disclosure board. So, meaning to say, ito yung mga means of verification, mga proof na nakukomply natin yung mga certain responsibilities natin at mga compliance sa ating DILG at sa ating mga batas. Ayan, list of notices of award, nandyan din yan. So, nakalagay no notice of award for this quarter. So, itong hinihingi dito sa ating assessment, yung 3 quarter na pinakahuli. So, first, second, and third quarter ito. Tapos, yung ating itemized monthly collection. Ayan. So, din to? 3 months ito. 3 months yung hinihingi dito. Nandiyan yung ating mga collection at yung mga disbursement natin. So, tingnan naman natin yung ibang folder. Halimbawa na lang. Dito tayo sa 1.5, posting of the barangay citizen charter. Ayan, kung meron kayo nito, kailangan nakapost ito. Ito yung aming citizen charter, guys. Ayan. Pinaprint namin yan ang sukat ay 4x3 ata. Ayan. So, lahat naman nakalagay sa citizen charter, yung mga instruction, yung mga requirements sa pag-avail ng mga basic services, request ng public document, mga steps sa pag-secure ng ating mga clearances, tapos yung mga babayaran nandyan nakalagay sa ating citizens charter, pati yung mga steps sa pagpaprocess ng mga complaints, Ayan. So, kung sino yung mga officer of the day, mga special committees, nakalagay po yan dyan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga laman noong ginawa kong mga folder, mag-uumpisa ka na mag-update nito, So, pwede kang gumawa ng another folder for SGLGB next year. Tapos, with same folder na ganito, tapos wala pa siyang laman. So, lalamanan mo na lang siya. Or, pwede namang yung dati lang na laman ng folder, yun na yung i-update mo, para alam mo na kaagad kung ano yung mga kailangan mong i-update, Hindi ka na mahihirapan kung paunti-unti siyang na-update, di ba? So, halimbawa na lang, January, nag-update ka ng functionality ng lupon tagapamayapa. So, may bago silang meeting, halimbawa. So, ilalagay mo muna kaagad dito yung mga minutes of the meeting, yung attendance, yung mga pictures ng meeting.
Tapos yung mga appointment, kung may bagong appointment, ayan. So kung halimbawa naman sa sunod na buwan, nag-update naman kayo ng inyong BAUDES, nagbago kayo ng BAUDES officer, ilalagay nyo na kaagad dito yung executive order. Ayan, so kung may mga bagong training, may mga bagong seminar, lagay nyo na dyan yung mga attendances, yung mga certificate, pictures, para hindi na kayo mahirapang maghanap sa sunod na taon. So, dito sa Bausi namin, naglagay ako ng flowchart kasi last year kasi, hiningi doon sa assessment form yung flowchart. So, sa ngayon, hindi ko makita dito sa assessment form. So, kung may kaunting pagbabago sa form, halimbawa next year may pagbabago ulit, pwede nyo namang baguhin to. Babaguhin nyo yung folder or yung mga MOV sa loob. Ano po? Hindi naman masyadong marami yung mga binabago. Itong halina't magtanim ng prutas at gulay, yung 4.9 natin, wala to last year. Pero pinahabol to. Pagkatapos ng assessment namin, nagpahabol ng compliance dito sa hapag, sa halina't magtanim ng prutas at gulay. Siguro kasi hindi nila naisama last year. So, ngayon kasama na siya sa assessment. Tapos, dito sa Sangguniang Kabataan Funds, ang naipakita ko lang dito ay yung ating AIP, yung ABYIP, kumbaga, Annual Barangay Youth Investment Program. Kasi, last year kasi, hindi pa sila pinayagang maglipat ng kanilang budget sa sarili nilang bangko. So, inabutan na lang ng end of term. Kaya, hindi rin talaga kami nakakuha ng selyo ng SGLGB kasi nga, kulang to. Tapos kulang din yung mga meeting ng aming mga komitiba. Ayan. Doon nagka-problema. Pero kung nakumpleto sana yon, malamang nagkaroon tayo ng SGLGB. I mean, ng Seal of Good Local Governance sa barangay. Ayan. So, dito sa functionality of Barangay Development Council, nandyan yung ating mga executive order ng structure ng ating BDC. So, lahat naman ng committee natin, merong mga organizational structures na nilalagay natin sa executive order kung saan ino-organize or kini-create yung task force or yung committee or yung council, So, hanggat wala namang pagbabago sa structure, ay hindi naman ako nagbabago ng EO kasi tinatanggap naman siya for as long na valid pa yung document, wala pang pagbabago sa EO, sa mga provision, okay naman yon kung hindi pa kayo nag-a-update. So, kung may bago na kayong members, obligado kayong gumawa ng bagong EO. Mga meetings, approve barangay development plan. Tapos, yan, accomplishment, nakalagay dito at least 50% accomplishment of the physical targets. Tapos, 50% fund utilization. So, dalawa siya. Yung physical na accomplishment at saka yung accomplishment ng paggagasta ng pondo ng barangay. Ayan. So, nilagay ko dyan yung aming BDF Record of Appropriations and Obligations. Yun yung sa fund. At yung isa ay yung physical target naman. Ayan. Nakikita natin dyan kung ano na ba yung mga physical target na nagawa na natin. So, ganyan po. Ayan. Tapos, access to health and social welfare services in the barangay. Presence of barangay health station. Ayan. Siyempre, may health center tayo. O, ayan. Ayan yung health center natin. Diba? Naka-glass door pa sila. Social. Ayan. Shout out sa ating mga nagagandahan at nagsisipagang mga BHW at sa ating nurse. Pang Miss Universe yung mga yan. Tinan nyo. Ayan. Baka pagalitan tayo. Dito, nakalagay dito yung mga immunization, maternal and child health care, family planning, health education. Ayan. So, may mga picture lang naman yan. Picture lang yan. Yung mga ginagawang activity sa ating health center. Ayan, appointment ng BHW, appointment ng BNS. Meron tayo niyan. Mga resolution niya na nag-a-appoint ng ating mga BHW at BNS. Tapos, ito, power to levy taxes. Sa 5.1. Ang hinihingi lang naman dito, tax ordinance. So, ang ibig ko lang naman sabihin guys is, kung gusto nyo mapadali yung assessment nyo next year, ay gumawa kayo ng mga ganitong folder. Sa ganitong proseso kasi, may hirapan kayo ngayon. Pero, sa susunod na taon, malamang hindi na. Diba? Kasi mag-update na nga lang kayo dyan. Every time na may mga gagawin kayo sa barangay at alam nyo na related dito sa mga ina-assess ng DILG, ilalagay nyo na kaagad yung mga compliances at mga accomplishment dito sa folder. So, hindi nyo kailangan gumawa ng mga MOV
ng isahan katulad nitong ginawa natin ngayong taon. So next year, kahit paunti-unti nyong i-comply, ano po, mapa-soft copy man yan o mapa-hard copy. Pero kung ayaw nyo ng soft copy, gumawa na lang kayo ng physical folder, ano po, na same yung pangalan. Lalagyan nyo ng 1.1, 1.2, tapos lagyan nyo ng kaagad ng label. Sa akin kasi gusto ko ng soft copy kasi pwede ko siyang dalhin, portable kasi yung soft copy, ano po. So, kung nandun na ako kay DILG, tapos meron pala akong nakalimutang dokumento, at least meron akong dala-dala sa USB ko na pwede kong i-print. Kasi sabi nga ni Sir, for as long na may pirma yan, valid naman yan. Ano po? Kasi ang hinihingi lang naman ng DILG sa assessment ay yung mga Xerox copy or scanned copy nga. Although, pag gumawa tayo ng executive order, di ba? Gumawa tayo ng mga resolution at EO, nagsasubmit tayo sa kanya ng original copy, di ba? Para meron siyang copy, tapos meron din tayong copy, tapos ipapareceive natin sa kanya. Iba yon. Pagdating sa assessment, ang hinihingi na lang naman ay yung Xerox, So, sa akin, preferred ko na meron akong soft copy. So, nasa sa inyo na yun, guys. So, siya nga pala, pagkatapos ng form na to ay dito sa baba makikita nyo dito yung mga result noong functionality ng bawat BBI or ng bawat barangay-based institution. Halimbawa na lang sa BDRRMC, meron silang 3 to 4 indicators na naibigay or na-comply. Ibig sabihin, highly functional yung BDRRMC natin. Pero kung dalawa lang, moderately functional. So, nandito yan. Ito yung babasihan ni DILG ng pag-score ng ating mga barangay-based institution. Ito yung ina-assess ni DILG. So, hindi ko alam kung may points din yung mga additional BBI. So, ganun ang gawin nyo para mas madali kayong makakapag-pa-assess next year. At malamang nga ay makomplain nyo pa lahat kasi makikita nyo kung ano yung kulang nyo, di ba? Ang mga kulang namin talaga madalas yung mga meeting. Kasi hindi lahat ng committee ay nagpo-comply dun sa mga meeting. So, binigyan ko nga sila dati ng list ng kailangan nilang i-comply sa assessment. At inopen ko to kay Punong Barangay sa session. Tinanong ko si Punong Barangay kung pwede kong ibigay sa kanila. At pumayag naman sila at ibinigay ko nga sa kanila yung mga dapat nilang i-comply doon sa assessment na dapat meron silang sariling logbook sa committee para doon sila mag-attendance, magsusulat ng kanilang mga minutes. Kasi kung tayo ang gagawa, ay mahihirapan tayo lalo na kung hinahabol lang natin. Kung kailangan lang nating mag-submit ng report, saka lang tayo gagawa ng minutes. Mahirap yun sa part natin. So, dapat merong pakikipagtulungan ng nanggagaling sa ating committee. Pwede naman tayo magsulat for as long na sila yung nagsaset ng kanilang meeting. Yun lang naman yung punto ko doon na para ma-distribute yung trabaho sa barangay. Hindi lahat nasa balikat na secretary. Kasi hindi naman sila sabay-sabay magmi-meeting di ba? May iba-ibang schedule. So, ang ginawa ko nga noon, gumawa na ako ng mga schedule nila. Halimbawa, yung ganitong committee, first Monday, first month ng first quarter, ganun. Sa second quarter, ganun din. Gumawa na ako ng mga kailangan nilang i-comply, logbook, attendance, mga proposal, i-list na sana nila yung mga napopropose nilang mga ordinance, halimbawa na lang napopropose nilang mga programs, projects, and activities. Kaso hindi lang talaga nasunod, hindi lahat nakapag-comply. So, yun yung problema sa atin, Sa atin, wala namang problema yun. Sa ating mga secretary, what I mean is, hindi tayo yung mananagot kung hindi sila nakapag-comply. Ang sa atin lang naman ay yung pagre-report, kailangan lang nating makakomply doon sa reporting. Kung wala tayong mai-report, hindi na natin problema. Yun. So, sana nakatulong yung aking video, at sa susunod na taon na hindi na tayo mahirapan sa assessment. Yun po yung ginawa ko na pinakamadali para sa akin, para makapag-comply tayo dito sa SGLGB, SGLG for Barangays, assessment. Yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, pa-subscribe naman at pa-like na din po. Pa-click na rin ng notification bell, Sisikapin natin na makapag-upload pa ng mas maraming video. Lagi ko na lang sinasabi to, pero mahirap kasi talagang gawin, lalo na at marami tayong ibang responsibilities. Next video ay gusto kong pag-usapan yung taxation sa barangay. Yung mga sinisigil nating charges sa barangay. At merong mga nagtatanong-tanong sa akin, So, next video yun naman ang gagawin natin. Yun lang, maraming salamat. Hanggang sa muli, astig na sec.